Mabuhay from Alaska! Sa video na to, ibabahagi ko sa inyo yung aking moose hunting experience last year, September of 2024. May mga nag-request kasi sa akin last year na ibahagi ko daw yung aking experience, kaya para ito sa inyo. And bago kayo ma-excite, uunahan ko na kayo, wala kaming nakuhang moose sa hunting trip na to dahil 2.5 days lang available yung aking asawa. Kailangan naming umuwi kaagad dahil may another moose hunting trip siya kasama yung dalawa naming kaibigan na taga-ibang states. Ibabahagi ko lang dito sa inyo yung iba't ibang scenario o kaganapan na nangyayari kapag nagmo-moose hunting dito sa Alaska. Okay, let's start na. So ito pala yung trailer kung saan namin nilalagay yung aming mga camping gear, mga baril at pagkain. Yan yung hinihila ng aming four-wheeler. Diyan din namin nilalagay yung ibang karne ng moose pag may nakuha kaming moose. Tapos nire-repack or nire-arrange lang namin yung aming ibang mga kagamitan. Ito naman yung view ng aming campsite. Napapaligiran kami ng mga kahoy. Naninilaw na yung mga kahoy dito kasi September is fall season. Hindi ko pala talaga sa inyo pwede ipakita ang itsura ng aming campsite, ang itsura kung saan kami nag-moose hunting. Kasi sekreto yung lugar na ito. Actually, sekreto lahat ng moose hunting area ng aking asawa at ng kanyang kapatid. Kasi kapag sinare namin ito online, maaring makita ito ng ibang hunters at ma-identify nila yung lugar kung saan sila nag-hunt. And then, yung mangyayari is kapag pumunta din sila doon around the same time na nandun din kami, magkakaroon kami ng kakompetensya at mas mahihirapan na kaming makakuha ng moose. Kaya dito sa Alaska, it's a common knowledge na huwag kang magtanong sa ibang hunters kung saan sila pumupunta para makakuha ng moose. And then gusto ko lang i-share sa inyo yung hunting spot na to ay in-explore talaga ng aking asawa. Nag-google siya talaga ng mga araw para magputol ng mga kahoy at gumawa ng sarili naming daanan ng aming four-wheeler para makapag-hunt kami sa lugar na to. So habang nagtatawag na doon ng moose yung aking asawa at yung aking biyanan, itinayo ko na yung aming tent at inilatag ko na yung aming mga higaan. Tapos nilatag ko na rin yung aming sleeping bags. Makakapal pala itong aming mga sleeping bags kasi September is malamig na dito sa Alaska. That's why doble-doble din yung aming mga suot na damit. So dyan yung higaan ng aking biyanan, yung aking asawa sa gitna at ako naman dito sa gilid. Gabi pala nung pumunta kami dito, even na maliwanag tingnan, gabi na po ito dito sa Alaska at malamig na. Kaya mag-iinit kami ng tubig para gumawa kami ng tea at ito yung ginagamit namin na source of apoy. Jetboil yung brand niya. So parang maliit siya na gasol. Alam niyo ba kung anong ginagawa ng asawa ko dito? Ginagaya niya yung tunog ng lalaking moose. And then dito naman, ay nire-rake niya yung moose antler, usungay ng moose sa kahoy. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit niya ginagawa ang mga ito. And for your information, lalaking moose lang po yung may sungay. And that's the story of our first night. Matutulog na kami. Good morning! So ito na yung kinabukasan. Paggising ko ay umuulan. Alas 7 pala ito ng umaga. Bumubulong pala ako dahil hindi pwedeng maingay kapag namumoose hunt kayo. Dahil baka magsialisan yung mga moose around the area. For almusal, kumain lang ako ng 2 itlog at saka oatmeal. And then sumunod na ako dito sa aking asawa at aking biyanan. So dyan, umuupo lang siya sa camp chair at gumagamit siya ng binoculars. Ano ba yung binoculars sa Tagalog? Yung teleskopyo ba? Para maghanap ng moose. For lunch naman, may baon ako na rice at saka adobo. So, here's the explanation kung bakit ginagaya ng asawa ko yung tunog ng lalaking moose. Ginagaya niya ito para ma-attract yung ibang lalaking moose na pumunta sa kanyang lugar. And then, yung pag-rake naman, ang reason naman dyan is para hamunin niya yung ibang lalaking moose na makipag-away sa kanya. So, around mating season, very active yung mga moose at naghahamunan sila na mag-away. And kung sinong manalo sa kanila, yan yung makikipagtalik sa babaeng moose. In short, nagpapanggap kami na moose din kami para lumapit din yung moose sa amin at madali na silang, alam nyo na. O, diba? Feeling marunong din ako dito, oh. O siya, I hope na na-explain ko ito ng maayos sa inyo. Mag-tea muna tayo kasi malamig. Para naman sa aming hapunan, freeze-dried na pagkain yung aming kinain.
Kapag naghahunt dito yung asawa ko, ito yung binabaon niya na pagkain. Kasi madali lang siyang ipack at lutuin. Lagyan mo lang siya ng mainit na tubig and in a few minutes, may pagkain ka na. Kita niyo yung expiration date ng pagkain na to, 2050 pa. Kaya ito yung isang goal ko ngayong taon, yung makabili kami ng freeze dryer para ako na mismo yung gumawa ng kanyang mga babaunin na pagkain and at the same time makapag-imbak pa ako ng maraming pagkain ng mas matagal kasi aabot ito siya ng 25 years or more. Niloloko ko pala yung asawa ko dyan kasi may baon ba naman silang mag-ina na pumpkin pie? Anyway, kapag nag-moose hunting pala, limited lang din yung supply nyo na tubig. Yung tubig na dinadala namin is pang-inom lang talaga. And so dito, walang ligo-ligo pag nagka-camping ka. Kaya gumamit ako ng konting tubig, panghilamos at tsaka pang toothbrush lang. And then, in my private areas, pahid-pahid na lang ng wipes. And I don't think na gusto nyo ring maligo dito kasi nga malamig. And then kung malapit din kayo dito sa creek or sa ilog nagka-camping, pwede niyo ring gamitin yung pang-inom or pangluto. But then yung lugar na to ay malayo sa body of water. Kaya yung tubig lang na binaon namin talaga yung aming ginamit. Pinapakita ko lang pala dito kung ilang layer yung aking damit na sinuot kasi nga malamig na dito. So, this was our second night and matutulog na kami. Yung asawa ko nagbabasa pa ng kanyang Bible bago matulog. At yan, pumasok na rin ako sa aking cocoon na sleeping bag. Good morning. Kagigising ko lang ng 7 o'clock dito ng umaga. Kasi na yung asawa ko tsaka yung aking mother-in-law. Ginagawa naman ang breakfast na yes. Nag-almusal muna kami at yung asawa ko nagtitimpla ng kanyang kope ko. And then, ginawa niya din ako ng oatmeal. At yun yung breakfast ko. 2 itlog ulit at saka peaches. Second day na almost still. Pangalawang araw na at wala pa rin kaming nakitang moose. So, nag-decide kami na mag-hike papunta sa kabilang burol o bundok para maghanap at magtawag ng moose doon. So, ito yung isa sa mga senaryo na medyo mahirap kapag na-moose hunting. Minsan kailangan mong tumawid ng ilog gamit lang yung mga patay na kahoy as a bridge. Second day, no moose. Every time na tumatawid kami sa ilog gamit lang yung patay na kahoy, naaalala ko yung first moose hunting ko dito, kung saan tumawid kami sa isang creek at napakataas ng creek na yon. Kaya kapag nahulog ka talaga, babagsak ka sa creek na maraming patay na kahoy, maaari ka talagang matusok. Very unforgettable talaga na moment iyon para sa akin. Mga 3 kilometro din pala yung aming nilakad. Matubig din yung ibang parte na dinaanan namin kaya medyo mahirap maglakad dahil lumulubog yung aming mga bota. At yan na nga, nagtawag na naman siya ulit ng moose dito sa kabila at wala kaming nakitang moose. Ni isa. Alam nyo ba nung unang sama ko sa moose hunting, biyanan ko yung nakakuha ng moose that time. Halos maiyak ako nang makita ko yung moose nung nabaril na kasi naawa ako. Then later on, naiintindihan ko na it's a blessing pala makakuha ng libreng karne dito, libreng pagkain. And clean din siya kasi wild animal itong mga moose. And it's not only a blessing for us, blessing din ito sa aming mga friends and kakilala kasi binibigyan din namin sila. Ang laking tulong din ito sa aming budget. Hindi na kami bumili ng karne ng baka kasi yung lasa ng moose ay parang karne lang din siya ng baka. Ang kaibahan lang ay mas maraming taba yung karne ng baka kumpara sa moose na meron lang 0.5 to 1% fat content. Sa mga naku-curious po pala dyan, hindi po namin ito inuulam araw-araw. Iniimbak lang po talaga ito namin sa aming freezer para may mahuhugot ka na pagkain anytime. Lalong-lalo na pag may kalamidad or emergency. Kasi malayo din kami dito sa syudad. Mga 2 oras din yung layo namin sa syudad kung saan kami namimili ng aming mga groceries. Tsaka mahaba at extreme din yung winter dito. Napakalamig dito pag winter. And then madilim din. Mahirap din magbiyahe kasi nga madilim at minsan madulas din yung kalsada. I hope we'll see moose tomorrow morning. On our last day, pagising ko, may frost, may mga yellow na yung aming tent at yung aming kagamitan. Nag-yellow na rin yung aming 4-wheeler, tsaka yung aking baso na ginagamit, ayan o, nag-yellow na rin.
Kaya pala medyo nilamig yung ulo ko kagabi dahil nag-freezing na pala yung temperatura. Kaya ito yung aming four-wheeler, tsaka yung aking baso ay nag-yellow na rin. Naalala ko may nagtanong doon sa isa kong video na kung hindi ba daw nasisira yung karni ng moose. Dahil yon sa hunting trip ng aking asawa at ng kapatid niya na nasa gubat sila for about 6 days or so. So ito yung rason kung bakit hindi basta-basta nasisira yung karne dahil malamig na dito sa Alaska kahit na September pa lang. This was on the third day and wala pa rin kaming nakitang moose. Kaya nag-empake na kami para umuwi. Kailangan talaga kasing umalis na ng asawa ko dahil magre-ready din siya for another moose hunt. Kasama nga yung dalawang kaibigan namin na nanggaling pa sa other states. Gusto din kasi nilang ma-experience kung paano mag-moose hunt dito sa Alaska at makakuha din ng karne na iuwi nila sa kanilang pamilya. Here's an exciting news. Bago matapos yung video na to, alam nyo ba na bumalik yung asawa ko dito at yung dalawang kaibigan namin at nakakuha sila ng moose? O diba? Minsan napapabilib talaga ako sa asawa ko kasi alam niya kung saan talaga siya makakuha ng moose and every time they go out, nakakapag-uwi talaga sila ng moose. On our way home, nagtabas pa dito ng kahoy yung aking asawa para makapag-drive kami easily sa trail. Kung nanonood pa kayo hanggang ngayon, maraming salamat po. Comment po kayo below kung saan kayo nanonood. And then may nakita din kaming grouse, ligaw na ibon dito sa Alaska na pwede rin i-hunt around this time. Pero hinayaan na lang namin. Hanggang dito na lang muna. Bye!